Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Ako si Ate Michelle. Patapos na ang buwan ng Agosto, alam ko na may iba't ibang mga paligsahan at programang bawat paaralan na kaugnay sa wika. Pero sana hindi lang sa buwan na ito natin bigyan ng halaga ang ating wika ha. Sana patuloy pa rin natin itong gawin sa anumang buwan. At kahit patapos na ang buwan ng wika, kami dito sa Wika Harian Online World, patuloy pa rin ang pagbabahagi ng mga aralin sa inyo. Tulad na lang ngayong araw. Kaya naman, simulan na natin. Awitin na natin ang Kumusta, Kumusta song. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalala. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalala. At para mapagyaman pa natin ang ating wikang pambansa, dapat alam natin ang iba't ibang uri ng mga pangungusap. Ang pangungusap ay grupo ng salita na nagsasaad ng buong diwa. Ito ay binubuo ng simuno at panaguri. May iba't ibang uri ng pangungusap. May pangungusap na pasalaysay. Ito ay pangungusap na nagkukwento o nagsasalaysay. At ito ay nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, ang pangalan ko ay Michelle. May pangungusap na patanong. Ito ang pangungusap na nagtatanong o naghahanap ng sagot. Ginagamitan ito ng bantas na tandang pananong. Halimbawa, ano ang pangalan mo? Meron ding pangungusap na padamdam. Ito naman ay pangungusap na naglalahad ng matinding damdamin. Ito ay ginagamitan ng bantas na tandang padamdam. Halimbawa, wow! Ang lamig sa Baguio. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pangungusap na pautos. Ang pangungusap na pautos ay mga pangungusap na nag-uutos o nagpapahayag ng obligasyong kailangang gawin. Ito ay ginagamitan ng tuldok. Pagbibigay ako ng mga halimbawa para mas maintindihan nyo ha. Ang unang halimbawa ay ito. Kunin mo ang plato sa kusina. Ito ay pangungusap na nag-uutos at nagtatapos sa tuldok. Ang kasunod na halimbawa, gumising ka ng maaga. Ito ay nag-uutos na naman at nagtatapos sa tuldok. Importanteng malaman ang iba't ibang uri ng pangungusap, kaya lagi itong tatandaan ha. Makatutulong ito para mas maintindihan ang mga binabasa natin. Ngayong tapos na tayo sa pagtalakay tungkol sa pangungusap, handa na ba kayo sa bagong kwento? Nako, damang-dama ko mula rito ang excitement nyo. Kaya ano pang hinihintay natin? Magsimula na tayo. Pero bago yan, halina't umawit muna tayo. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Sa kwento ngayong araw, gagamit ng iba't ibang uri ng pangungusap. Pakinggan niyong mabuti dahil mamaya may mga tanong ako tungkol dito. Bago ko simulan ng kwento, nasubukan niyo na ba ang matuto ng ibang wika? O kung matututo kayo ng bagong wika, ano iyon? Ako, gusto kong matutuhan ang Kapampangan.
Sa kwento natin, alamin natin kung sino ang natuto ng bagong wika at bakit niya ito gustong matutuhan. At para masimulan na natin ang kwento, awitin na natin ang oras ng kwentuhan song. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Ang pamagat ng ating kwento ngayong araw ay Ang Kaharian ng Hirayat Alipato. Ito ay isinulat ni Pat Sarmiento. Noong unang panahon, sa isla ng Aplaya, may dalawang kaharian, ang kahariang Hiraya at kahariang Alipato, na matagal nang hindi magkasundo. Kadalasan, ang mga basura ng kahariang Alipato ay itinatapon sa mga bundok ng kahariang Hiraya. Minsan naman, ang mga alagang hayop ng kahariang Hiraya ay namiminsala ng mga pananim sa kahariang Alipato. At dahil dito, namumuo ang digmaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Kung sino ang manalo, siya ang kahariang mamumuno sa buong Aplaya. Hindi sang-ayon dito ang prinsesa ng Hiraya na si Prinsesa Mayari. Naniniwala siya na walang problemang hindi masosolusyonan. Iminungkahi ng prinsesa sa hari na makipag-usap sa pinuno ng kahariang Alipato. Ngunit nagmatigas ang hari. Ayon sa kanya, tanging isang malaking digmaan lamang ang makakasagot sa problema ng dalawang kaharian. Ngunit hindi nawalan ng pag-asa si Prinsesa Mayari. Kung hindi ito gagawin ng kanyang ama, ay siya na lang mismo ang gagawa nito. Kaya lang, may problema. Iba ang wikang ginagamit sa kahariang Alipato. Paano niya ito mapapakiusapan kung hindi siya marunong ng salitang Alipato? Agad na nagtungo ang prinsesa sa kanilang malaking aklatan at doon nakita niya ang libro ng wikang Alipato. Buong araw niya itong inaral. Ilang araw pang nakalipas, nakapagsulat ng liham ang prinsesa para sa pinuno ng kabilang kaharian. Ang mga araw ay naging buwan. Ipinaliwanag ni Prinsesa Mayari sa mga pinuno ang pagbuo ng mga batas na siyang magpapanatili ng kapayapaan sa kanilang dalawa. Agad na sumang-ayon ng Alipato. Ayon sa kanila, matagal nilang nais mangyari ito, ngunit naging isang malaking hadlang ang pagkakaiba nila ng wika. Simula noon, sinunod na ng dalawang kaharian ang mga batas na kanilang napagkasunduan. Malaya na ring nakakapasok ang mga taga-Hiraya sa kaharian ng Alipato. Ang dating hindi magkasundong mga kaharian, ngayon ay namumuhay na ng mapayapa. At diyan nagtatapos ang kwento, Ang Kaharian ng Hirayat Alipato, na isinulat ni Pat Sarmiento. Ngayong tapos na ang kwento, subukan nyo namang sagutin ang mga tanong tungkol dito. O itong una, sino ang natuto ng bagong wika sa kwento? Naalala niyo ba kung sino siya? Tama, si Prinsesa Mayari. Saan nakatira si Prinsesa Mayari? Ang prinsesa ay nakatira sa kahariang Hiraya. Ano ang pangalan ng isa pang kaharian sa ating kwento? Naalala niyo ba kung ano yung pangalan ng isa pang kaharian? Tama, ang kahariang Alipato. Mahusay mga classmates, sasagot nyo ng tama ang mga tanong. Sa kwento, ipinakita kung gaano kahalaga ang wika at kung paano ito nagamit para maiwasan ang mga gulo at hindi pagkakaintindihan.
Tulad sa kwento, mahalaga at makapangyarihan ang wika. Kaya naman, gamitin natin ito ng tama. Nasagot niyo ang mga tanong tungkol sa kwento. Ngayon naman, subukan niyong sagutin ang mga tanong tungkol sa mga napag-usapan natin sa araw na ito. Una, anong uri ng pangungusap ang nagkukwento o nagsasalaysay? Yan, isulat nyo nga sa ating comment section kung naaalala nyo kung ano ang tawag sa pangungusap na yan. Tama, pangungusap na pasalaysay. Ito ang kasunod na tanong. Saan nagtatapos ang pangungusap na patanong? Tatapos ba ito sa tuldok? Sa tandang padamdam? Saan ba ito nagtatapos? Kung ang sagutin nyo ay tandang pananong, tama kayo. Sa tandang pananongan nagtatapos ang pangungusap na patanong. Ito naman, anong uri ng pangungusap ang nagsasaad ng matinding emosyon? Kilala niyo ba kung anong tawag sa pangungusap na yon? Ito ay pangungusap na padamdam. Galing. Ito na ang huling tanong. Saan nagtatapos ang pangungusap na pautos? Tama, nagtatapos ito sa tuldok. Tandaan niyo ang mga napag-usapan natin ha, makakatulong ito hindi lang sa pagbabasa, kundi para mas maintindihan niyo rin ang mga sinasabi ng iba. Ang dami na naman nating natutuhan ngayong araw, ano? Una, pinag-usapan natin ang tungkol sa mga pangungusap. Pangalawa, tinalakay natin ang pangungusap na pautos. At pangatlo, nalaman natin ang kwento ng dalawang kaharian kung saan ipinakita ang kahalagahan ng wika. Sana ay natuto at nasiyahan kayo ngayong araw, mga classmates. Bago tayo magpaalam ngayong araw, halina't samahan niyo muna akong awitin ang Wikaharian Song. Nagsimula ang lahat sa mga titik, kapag nadikitan ay nagiging pantig. Pantig na nagsama, nagiging salita, mga salita na bumubuo ng isang diwa. Umasa, sumulat, bumuo ng salita, pangungusap, talata, bahagi ng wika, pag-aralin silang lahat, bawat isa, at ikaw ay matututo sa pagbasa. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.